Ganito po yung nangyari mga katunying. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito yung okra natin. Baka meron po kayong ini-advise mga katunying. Kasi na ano yung okra natin. Ano? Nagkakaputi-puti na ganito mga katunying. At hindi lang okra nagkakaganito. Dahil pa to yung ano natin. Yung sitaw natin ganun din mga katunying. Ayun. Bunga ng talong natin. Pagpapitasin natin yan. Tapos yung mga ganito mga katunying, ganyan sa kakabitak-bitak. Grabe lamig. Dito po yung ating na-harvest for today. Ayun o. So what is up mga katunying, another day, another vlog. Siyempre welcome back po sa ating YouTube channel. At kung ilan pala kayo nakapanood sa aking YouTube channel mga katunying, ay inaanyayan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At ngayong araw mga katunying ay alas 6 na ng umaga. Nasa 6:10 na po yata ng umaga mga katunying, pero madilim pa rin po. Ayan. So hindi po tayo nakapag-live ngayon dahil yung aking tripod po ay napilay. Yung tripod ko po na ginagamit sa cellphone ay napilay po mga katunying. Kaya anong nangyari, ang tripod lang natin na natira is yung maliit. Itong maliit lang mga katunying gamit natin ngayon. At hindi po pwede sa cellphone to dahil hindi niya po kaya yung cellphone natin mga katunying. Dahil yung cellphone po natin medyo may kabigatan. Kapag pinatayo po natin siya, kapag naka-landscape mga katunying kaya niya, pero kapag pinatayo natin, matutumba po siya mga katunying. Kaya gamit natin tong GoPro. Ayun nga lang, medyo madilim-dilim pa. At i-open lang natin tong ating ilaw dito sa ating greenhouse. Ay, greenhouse. Ating garden. Nasa ganun ay makita nyo ako. Oh, yan. Yan liwanag. So, update. Nandito pala yung basin yung manok. So, update mga katunying dito sa ating tambayan. Wala nang ipot ng manok at pato. Dahil ganito na po siya. Ayan. Dahil binakuran po natin siya mga katunying palibot. Ayan. Wala na po siyang ipot ng pato at pwede nang mag-overnight dito mga katunying. Pwede nang mag-camping. Hindi na mapapasok ng ahas dahil meron na siyang screen. At ngayong araw mga katunying dala-dala natin. Ngayong umaga dala-dala natin muli ang ating pangmalakasang balde. Ayun no. Siyempre kapag dala natin ang malakasan nating balde mga katunying, isa lang ibig sabihin yan, titingin tayo ng mga harvest at magko-cultivate din tayo ng ating mga pananim ngayon. Unahin natin yung ating talong mga katunying na i-cultivate. Nandito na nga ang ating mga alaga. Yung pinaglinisan natin ng mga basura nandiyan pa. So hintayin natin sa Sabado dahil sa Sabado mga katunying ay pick up ng mga basura. Kaya natin ilalagay yan. Nandun yung mga pato natin. Medyo may kadiliman lang tong ating camera ngayon, unlike dun sa cellphone mga katunying. Bali ito yung nangyari sa tripod natin mga katunying dahil sa lakas ng hangin nung nakaraan. Ayan. Napilay siya. Ayan. Tanggalan siya ng isang brace. Kaya tatabi na lang muna natin siya. Dahil di natin siya magagamit. Kaya ganito na lang muna gagawin natin. Vlog muna mga katunying. Kaya kahapon di ako nakapag-live mga katunying dahil kahapon ko lang na-discover na nung magla-live na ako ay saka naman ko nakita na nasira pala. Syempre mga katunying tuwing umaga ay may limitado lang yung oras natin. So as usual, didiligan muna natin tong ating mga pananim dito sa ating greenhouse. Dilim pa mga katunying, pero alas 6 na. So kapag nagdidilig tayo dito sa ating greenhouse ay dito pa lang tayo sa labas. Yung mga alaga natin, marami na sila mga katunying. Ganyan lang yung pagdidilig natin. So babalde-baldehan lang natin dahil araw-araw naman mga katunying. Ay! Ito na yan. At lagyan muna natin dyan dahil papatay natin doon mga katunying. So yung pato natin dati mga katunying, nagsimula lang tayo sa 3. Ngayon yung 3 pato natin ay 11 na. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 na sila mga katunying. Kaya tsaga-tsaga lang. Siyempre sa ngayon mga katunying ay may limit pa yung ating pag-alaga ng pato. Hindi tayo pwedeng magparami ng pato gaano.
kailangan tansyado lang mga katunying, kasi syempre dito sa Taiwan hindi naman natin sila may uuwi. At kapag pinarami natin sila gaano mga katunying, kawawa yung allowance natin. Yung allowance natin na masasakripisyo. At grabe nga yung lamig mga katunying. Hindi siya nag-i-snow pero namamanhid na yung aking mga daliri. Ay no, pahinog na nakamatis natin. Pahinog na. So lapit-lapit na yun mga katunying. Mag-aantay na lang tayo ng ilang panahon. So as usual mga katunying, ay hugasan muna natin itong kanilang mga inuman at kainan. Papalitan din natin yung mga tubig na kailangan palitan. Siyempre lahat kailangan palitan mga katunying. Maligam kami yung tubig natin dito sa garden dahil galing ko sa ilalim ng lake. Miss go. Ang ating hugasan mo. The next natin mga katunying, lalagay na natin yung kanilang kanin at lalagyan natin ng darak. Matagal-tagal tayong hindi nag-vlog ng ganito mga katunying. Puro lang tayo live ng live. Ito yung kanin. Marami-raming kanin mga katunying. At magkasama yung mga karne. Siyempre, yung plastic natin, lalagyan natin dito sa may basura. Nang sa ganon ay hindi kalat-kalat. Kukuha na tayo ng darak. Patapos natin silang pakainin, tayo naman ay mag-harvest ng, hindi ko alam kung anong pwede nating harvestin mga katunying. Pero titignan natin kung ano yung mga ma-harvest natin. Kukuha lang tayo ng darak dito. Excuse me po. Nagdagan na natin yung nagdagan ko na lang yung kanilang darak mga katunying, dahil itong darak nila ay pang isang buwan, pero mahigit isang buwan na mga katunying. Marami pa rin, kulang-kulang kalahati pa rin mga katunying, kaya masyado na silang natipid. Sabi ka! Ay, naman yun! Remote ka, George. Kung nakaraan pala mga katunying, punta tayo dun sa bilihan ng manok para bumili ng sisiw sana. Kaso wala silang tenda. Wala silang tinda ngayon mga katunying. Next week pa daw. Kaya ito natin na next week. Kung meron na next week mga katunying. Pero kasi sabi nila sa akin mga katunying hanggang next week daw. Kaya try natin. Antay na nga mga katunying, tapos na tayo sa pagpapakain sa kanila. Yun na sila oh. Ayan.
Kakain na yung mga yan. At yung tubig naman nilipat natin dun sa kamatis para madiligan yung kamatis natin. At magkukultivate tayo ng ating mga tanim na gulay. Pero bago yon, syempre, tayo muna ay mag-harvest. At yung matitirang oras natin, yun yung gagamitin natin, gugugulin natin, uubusin natin sa pagkukultivate. Tingnan natin kung ano yung mga makukultivate natin. Pero priority natin ang pag-harvest mga katunying. Dahil yung mga talong natin, hindi po siya okay. Gawa ng, dahil siguro sobrang lamig. Pati yung okra natin mga katunying, ganito yung nangyari. Ganito po yung nangyari mga katunying. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito yung okra natin. Baka meron po kayong any advice mga katunying. Kasi na ano yung okra natin. Ayan o. Nagkakaputi-puti na ganito mga katunying. At hindi lang okra nagkakaganito. Dahil pa to yung ano natin, yung sitaw natin ganun din mga katunying. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ganito. Dahil siguro sa lamig o ewan. Pero meron pa rin ng mga bunga pa isa-isa. Yan, pwede pa to. So kukunin natin yan. Unahin muna natin sa talong. Sa talong mga katunying okay naman sila. Yan. Ang gaganda nga ng kanilang bunga minsan. Ayun, bunga ng talong natin. So pipitasin natin yan. Tapos yung mga ganito mga katunying, nagkakaganyan, nagkakabitak-bitak. Grabe lamig. Yan. So isa lang yata yung talong na mapipitas natin. Hindi na natin to. Sana yung ano natin. Hindi natin pwedeng gamitan ng ganyan. Isa lang dahil itong isa pipirasin natin dahil may damage. Yun. Shoot point. Saan yung isa? Saan yung isang malaki? Ito maliit. Ang liit ng puno pero may anong bunga. Yun, ang kintab. Wow. Kasi ito naman mga kating may damage din siya. Kunin na natin. Yun, may damage. Ay! Kala ko damage. Bulaklak pala yun. So meron tayo na-harvest na 3 pirasong talong. Susunod naman natin dito sa okra mga katunying. Dito naman sa okra, yung mag-harvest natin. Yun. Ay, nahulog ka. Toink. Lalapag natin tong ating camera. And I won't forget. Balik pa. Ito pala. So sa okra mga katoy, ito yung ating na-harvest sa okra. Meron pa isa pang habol. So meron tayong talong ang okra. Sa sitaw naman tayo mga katoy, yung konti-unti, pero pag pinagsama-sama natin yung mga katoy, yung konti-konti na yan, magiging marami din siya. So sa sitaw natin humina din yung bunga dahil nga sa para silang natutuyot mga katoy, pero basa pa naman yung lupa. Baka nalalamigan din sila minsan mga katoy. Tulad tao nga nilalamig. Gulay pa kaya. So 3 piraso sa sitaw mga katunying. Sa sigarilyas naman tayo. Sa sigarilyas mga katunying, marami tayong hindi napitas at napabayaan. At naging magulang na sila. Ayun sila, nalaki yun. Pero okay lang yan mga katunying dahil pagkukuhanan din natin ng binhi. So humina na din yung kanyang bunga. Unlike dati. Sa ngayon humina na din siya. Gawa siguro ng napakarami na din yung ibinunga mga katunying. At ang tagal na din nating napakinabangan. So good naman mga katunying. Hindi naman tayo nabigo. Yung 10 ano natin dati, yung ating 10 sigarilyas na 2 lang yung natira. Sulit naman ko pag nung namunga mga katunying. Ngayon naman, kukunin natin itong ibang mais dito. At ito nga yung update dito sa maisan, ay dito sa ating ano mga katunying. Dito sa ating kamuting kahoy yan.
Yung nangyari. Ayan. Hindi pa natin nalilinisan dahil hindi pa rin ako makamove on. Dahil tagal kong hinintay mga katin, tas ganyan lang yung nangyari. Pero pag may oras tayo mga katin, bubungkalin ko na to. Gagawin kong 2 linya para taniman naman natin ng kung anong pwedeng itanim. Pero nagbabalak ako repolyo mga katin. Tingnan yung ginawa nila. Ang ganda naman ng pagkakagawa nga naman. Durog na durog talaga yung lupa. Ginawa ng mga daga. Which is nakatulong naman sa atin. Hindi naman sila mga katin. Parang may good at bad naman. Good and bad. Good kasi tinulungan nila tayong mabungkal ng lupa. Bad kasi inubos nila yung kamuting kahoy natin. Pero at the same time, tapos naman na mga katunying. Wala na tayong magagawa dyan. So bawi na lang tayo ulit next. Tatanim ulit tayo pero hindi na dito. Ililipat natin yung kamuting kahoy. Tignan natin kung anong pwede natin itanim dito na para sa ngayong winter mga katunying. Dahil ang okra o mga ibang gulay mga katunying hindi pwede sa winter. Gawa ng yung okra natin tsaka sitaw natin nga is hindi siya okay. Kaya ngayon titignan natin kung ano yung mga pang winter na tatanim. Pero sa ngayon mag-harvest muna tayo ng mais. Kasi nung nakaraan mga katunying kumuha kami ng 4 na piraso. Pang try lang sana. At yung isa sa kanila mga katunying matigas na. Pero ito malambot pa eh. Malambot pa. Hindi sila nagkasabay-sabay mga katunying. Pero lalaki. Talaga naman. Tingnan natin kung meron pang mga matigas. Ito malambot pa eh. So wala pang mga katunying. Magkukultivate na muna tayo. Yun lang ang na-harvest natin mga katunying. Ilang piraso lang na gulay. Pero okay lang yan. Ay, kukunin natin yung pala. Dahil magkukultivate tayo ng talong. Cultivate ngayon, dilig bukas. Ganun ang gagawin natin mga katunying. Tingin tayo ng mga saging dito. Baka may saging nang napabayaan. Hindi natin nakita. Nahinog na. Wala naman. Tara, let's G. Nakakamiss din mangisda mga katunying. Hindi lang ako makasama gawa ng hindi po tugma yung oras namin ni Kapeng yun na available. Yung busy time niya, available time ko. Yung available time niya, busy time ko. Yun yung nangyayari sa amin mga katunying. Kaya hindi kami nakakapagsama. Dito muna tayo. Wala tayong 2 orasan mga katunying. Hindi natin alam kung anong oras na. Kultivate lang natin itong paligid lang. Ano natin? Para kapag nililigan natin mga katunying ay hindi kalat-kalat yung kanyang tubig. Ito yung natapos natin. 2, 4, 5, 5 pa lang. At meron pa, marami-rami pa. Pero dahil limitado lang yung oras natin mga katunying at wala tayong orasan nandun sa bahay. Saan yung hinarvest ko? Nung pabalik na ako doon nakalimutan ko hinarvest ko. Baka dito ko na lang itatanim yung kamuting kahoy mga katunying sa street na to. Dito na lang tayo magkakamuting kahoy. Ikakalat natin mga katunying. Let's G. Let's G, let's G. Oh, let's G, let's G. Let's go, double check natin yung ating mga double check. So pagkatapos silang kumain mga katunying, kanina nag-aagawan sila ngayon. Kanya-kanyang kanya-kanyang punta kung saan-saan na. Check natin yung ating kamatis. Dini. Isa lang ba yung nahihipahinog na? Yung pahinog mga katunying, isa pa lang. Hintayin natin. Dahil mahal na ng kamatis mga katunying, grabe ba? So dahil tapos na tayo mga katunying, ay magpapaalam na ulit tayo dito sa ating vlog. At kita-kits ulit bukas mga katunying. Maraming salamat po sa lahat po ng walang sawang
nanonood po sa ating mga munting vlog. At thank you so much din po sa lahat po ng walang asawang sumusuporta po sa akin na sa akin manakasama. At ito po yung ating naharvest for today. Ayun, no? Kaya maraming salamat po mga katunying. Mag-ingat po kayo palagi. Saan man po kayo naroon and God bless po. Bye bye!